tayo sa Gomoka Street, aka Good Morning Kapatid Street. Tagal-tagal tayo dito pumasyal dito. Oo nga, parang na-miss ko to. Na-busy tayo last week. Alam mo naman, ano natin, gustong-gusto natin naririnig ang pulso ng ating mga kapatid ngayon. Ano ba nga ito? Ganda naman May ng Sari-sari store Uy, tayo. punong-puno ng mga... Nakulay yung kanyang mga tinda. Punong-puno na yung tiyan. Wala pang, Punong-puno yung naman tiyan. wala pang umutang. Sari-sari store. Anong meron? Wow. Uy. Ay, may chichirya pa. May chichirya Sa inyo pa. na yan. Pakilista. Pakilista Thank you po. po. Thank you. Bukas na daw ba? Anong Ina. buksan natin dito? Okay. Kain Eto, tayo. Mama. Sige. Sige. Sabayan natin Sige. ang chikahan natin na hindi pang marites pero kwentuhan na. Marites! Andun ka pala sa pagkisi mo yung cheese, ha? Actually, para sa inyo, kasi di na ako Di na nag-chips. siya nag-chip. Okay, Hawakan sige, ko lang mo muna just yan. in case gusto ako nyo. kain para sa'yo. Okay. Galing Ayan, ah. Galing Hashtag resentment is real. Sana hindi na lang kami magkapatid. Grabe naman yan. Ouch, ouch. 2 years lang ang agwat namin pero simula pagkabata parang may pa-contest na ang lahat. Mula sa laruan, sa damit, sa atensyon at ngayon, pati sa responsibilidad, ako lagi ang talo. Ngayong pareho na kaming may trabaho, akala ko magiging patas na pero hindi pala. Ako lang ang nagbabayad ng lahat ng bills sa bahay. Habang siya nasa galaan, ako'y naiwan sa bahay at taga-alaga sa nanay naming may sakit. Sinubukan ko naman siyang kausapin pero ako pa ang nagmumukhang kontrabida. Pagod na ako sa pakikisama hanggang saan ba ang pasensya ng isang kapatid na laging umaako ng lahat. Mapagpasensyang ate. Parang may kilala kong gano'n na ate. Lahat papagpasensya. Oo. Ang haba ng Mauna ka pasensya na ko, nga kasi alam na umaga alam mo talaga gusto. sa ano. Kasing haba ng hair. Oo, kasing haba ng hair. Oo, paano nga ba yan? Sa totoo, Mama, ang ako po sabihin ko lang, no, ang pasensya ko, hindi sa kapatid na susubok. Kasi yung mga kapatid ko po, lahat mabait. Wala po akong problema sa mga kapatid ko. Sa mga gusto, hindi pa pala. Ang punto ko dito, kapag ikaw ay ate, nakakatawa, nagmamadali, may taxi sa labas. Hindi, ako ang punto ko lang naman dito, pag magkakapatid kayo, dapat ay dinudulog ito sa isa't isa. Kasi, alam mo, yung usapang pamilya, hindi dapat pinupost yan sa Facebook, sa labas, sa ano, dapat yan ay pinag-uusapan. Kasi para kayo dapat kayong naging pamilya. Pero naiintindihan ko din naman yung hinanakit niya, na pakiramdam niya, siya na lang lagi. Kaso, wag din nating tambayan yung pakiramdam na yon. Sa'yo ate, ako ate sa ate ang usapan, tayo ang mas responsable pagdating sa mga bagay-bagay dahil tayong mas matanda. Kapag ikaw ang mas nakakaintindi, ay may kausapin mo ang kapatid mo at sabihin mo, baka gusto mong makiambag naman dito. O nahihirapan na ako, ako lang ang nag-aalaga sa nanay natin, namimiss ka din niya. Maging totoo tayo sa usapan. Hindi yung, kasi baka mamaya akala nung kapatid na nakakabata, okay ka pa. Kasi di ba sakit ng mga ano yan, ate, yung kumbaga sinasarili ang mga emosyon kasi ayaw nilang makapagpabigat sa kanilang mga nakakabatang kapatid. Pero kung umaaray ka na sa loob mo, ay express mo. Kasi kung gano'n, nakakapagbitaw ka na ng salitang, sana hindi na lang tayo magkapatid. Yes, Mama. That means gano'n na talaga kalalim din yung iyong hinaing. Ako ang payo ko, tama, magpag-usapan nyo, pero maging specific ka sa mga iba pang mga gastos mo. Yung mga kailangan mo pang pagtuunan ng pansin para makita din ng kapatid mo na meron ka rin mga ibang kailangan alalahanin at yung pera mo ay kailangan mapunta dito, dyan. Para makita rin ng kapatid mo na hindi naman para pahirapan mo siya, pero dahil meron ka rin ilang kailangan gawin. At mag-suggest ka kung pwede bang ikaw ang umako nito. Ganon, parang diretso na para makita niya talaga na pwede siyang umambag. Hindi naman niya kailangan akuhin din lahat. Yung atin yan. Practical lang. Sa'yo Grabe, kasi ito na- marami kayong magkakapatid, Marami ka diba? magkakapatid. Ito namang yung kapatid na isa, Oo. kailangan pa bang kausapin ka ng ate mo para malaman mong nasasaktan na siya, nahihirapan na siya, di ba? So, may mga ganun talaga na minsan, Manhid. kailangan, di ba? Dance, manhid, di mo na alam So, eh. dapat naman intindihin din yan kasi naintindihan ko rin naman si ate na yung isa na, ako shoutout din dun sa ate ko na sobrang mapagpasensya. Hi, Ate Ice, Ate Ringo, yan. And of course, marami kami magkakapatid eh. Di ba, nung una parang nagtatampo pa ako sa nanay ko, bakit kapag nilalabas kami pa isa-isa? Tapos parang feeling ko mas maraming laging nilabas yung ate ko. Yung pala, ngayon naintindihan ko na nung malalaki kami na hindi pala kaya ng nanay ko sabay-sabay kami dahil walang budget. Di ba? May mga ganon. So anyway, kasi sabi niya kanina yung mga may mga parang
ang tawag doon, nagkokontesan na sila sa mga Oo. damit, and Oo. etc. Anyway, ganun din naman din ako sa mga sinasabi ninyo. Mag-usap sila kasi at the end of the day, sila ay magkakapatid. Sana ang pinag-uusapan naman nila dito, ang aalagaan ay yung kanilang nanay, hindi naman ibang tao. Agree. Oh. Ikaw ang mapagpasensyang ate, tuloy mo lang pagpapasensya mo at kasama mo kami sa mga ganyang usapin. Sa mga gusto pong dumulog at humingi ng payo sa kanya-kanyang mga issue at problema sa relasyon o sa buhay, share niyo na po ang inyong kwento. Sali na sa aming Facebook group, nakapin po yan sa aming official FB page. Abangan po bukas ang isa na namang istorya na ating pag-uusapan, hihimayin at bibigyan ng opinyon dito lang sa Maritres! Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.